Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo labi na sa imong mga suking tigpaminawan ug sa mga followers nimo sa imong YouTube channel. Naagniyo ko pagsuwat sa akong istorya tungod sa rason nga pinaagi niini. Makuha-kuhaan ang konsensya nga nikutkot sa tibuok na akong pagkatao. Tawagan lang ko sa pangan nga Romualdo nga taga Leyte. Tulumi ka man nagigsuon ug ako ang ikaduha. Sa akong namatan, naglisod ang mong pamilya kay dunay trabaho si nanay. So sa kagamay nga factory ug si tatay doon na po siya uma nga makuhaan sa alo-adlaw na mo nga panginahanglan. Simple lang ang among pagkabutang. Magkakaon katulos sa kaadlaw. Okay na kayo na mo. Happy na mi tibuok pamilya. Pero sa kaadlaw niya na kalit nga nausab ang dagan sa among pagpamuyo. Diyang usa ka trahedya ang nahitabo. Graduating ako sa elementarya niadto sa usa ka public school sa amoa diyang dunay niabot nga kusog nga bagyo. Bisan uging na namo si tatay nga di na lang muadto siyang uma pero wagid mo patuo. Nabalaka kay siya ug unsay may tubo sa iyahang mga tanong. Nabalaka pud mi kay gabi na, mapagyapon siya mauli. Gusto no tang apaso ni nanay si tatay sa bukid. Pero among gipugnan kay basin ako sa pamitabo niya sa daan. Nagaguros naman gud ang hangin ug basin og madisgrasya pa siya. Ug duha na sila ang among kabalakan. Nagpaabot mi hangtod nga nilurang ang hangin ug usa pa ni report si nanay sa among barangay kapitan para mangayo og tabang pagpangitak ang tatay. Nahabilin ming tulo ka managigsuon sa balay samtang nagpaabot nga makabalik ang among mga ginikanan. Kadlaw na lang niya to dihang doon ako'y nabating kasika sa gawas. Dali ko nga ninaog sa mong hagdan og didto ako nakita ang mga kalalakihan nga nagpasan kang tatay. Yawa na'y panimuot. Nay, naon sa dis tatay? Pangutana ko pa sa akong inahan. Romualdo, pangandam sa mga gamit sa imong tatay. Kay ato siyang dadon sa ospital. Tubag pa niya. Unsa nga naman di ay? Naon sa lagi si tatay nay? Puno ko pa nga pagkabalaka o pangutana nga niya. Napalgan siya nga wanay panimuot sa bukid. Wa pa mi masayod ug unsa gyud ang nahitabo niya. Nadala gyud mo sa ospital sa lungsod si tatay. Giatake di ay kini sa kasing-kasing sa dihang padung na kini nga mopauli sa mua niadtong gabi una. Ang istorya tungod sa kakusog sa uwan nadakin-as kini og naligid sa bakilid nga bahin sa bukid. Ug ang sulti pa sa doktor Papa Joe, naparok ang ulo ni tatay sa bato ug nagka-blood clot. Kinahanglan nga operahan kay kundi kuno makuha ang dugo na nasa utok ni tatay, pwede kaniniyang ikamatay. Wa na masayod si nanay ug unsay iyang buhaton tungod kay wa kami igong kantidad para igasto sa operasyon. Nakahukom kini nga mo-resign sa trabaho sa factory ug magpabayad na lang. Bali ang iyang madawat nga kantidad, isip bawod sa kumpanya mao'y iyang gamiton nga puno-puno sa operasyon ni tatay. Public hospital ang gidad-an ni tatay pero doon nagyapoy na kong gastuan. Sa tabang sa mga paryente o pagpangayo na mo og donasyon sa bisag kinsa na lang nga charity ug lakip na ang mga pabawon sa dinanay sa iyang trabahoan na operahan gyud si tatay. Malampuso ng iyang operasyon sa sinugdanan medyo nibalik sa normal ang iyang lawas akong tatay. Pero mga 5 ka buwan gikan siyang operasyon. Usa ka buntag niya na mao na lay amo nakit-an ug namat-an nga wa na panimuot ug subo nga palandungon nga wa na sab siya pulso. Patay na si tatay Papa Joe. Usa ka dakong trahedya ang nitabo sa mong pamilya. Wa na si tatay ug wa na po'y trabaho si nanay. Magunsa na malami kaming managigsuon. Nakahukom si nanay nga magpa-maid sa Cebu. Tunay nag-refer niya nga taga-Amor pud nga usa ka adunahang pamilya nga nangitag katabang. Wa na nagduwa-duwa si nanay ug nilarga siya og Cebu. Nga gani nagbilin na mo kwarta. Binalamin niya 5 ka kilong bugas nga mais ug 1 ka kilong buwan. Doon na may na-harvest sa tanom ni tatay nga mga utanon ug lagutmon. Pero nga akong mga manghod nga gagmay pa niya itong higayuna, maghilak sila kay di kuno sila mukaon og kamuti o gabi. Gusto sila sudan. Yun na nag-eskwela among kamagwa nga babae para mo giveaway na ako. Nga nitong higayuna, graduating na sa elementarya.
Kada adlaw tuwa siya sa bukid para mao'y nisunod sa agi ni tatay. Samtang ako o nga ako mga manghud ni padayon pag-eskwela. Kada Sabado ug Domingo mutabang pug ko sa akong maguwang sa bukid. Di kay pananom lang ang among gibuhat. Mangahoy sa mi para mabaligya ug ang mga halin among ipalit og bugas para makakaon ng taon ang among manghud. Siya lang ang among siguroon. Kami si Manang okay ra namo. Ang utan nga isuwa na mo kamuting kahoy. Karaway klase tibok adlaw na alang ko sa kalasangan para mangahoy. Usa sa akong mga unforgettable nga moments sa kakahuyan, mao katong nangahoy mi si Manang unya kalit nga ni bundak ang kusog kayong uwan. Dali na mong gipanghipos ang among mga gamit ug nipasilong sa dakong kahoy pero hapit na lang gabi wa gihapon mutuang ang uwan. Ug gibati na pud mi og tumang kagutom. Hinungdan nga nakahukumi nga mudulhog na lang gyud sa patag kay mas lisod ug maabtan pa mi gabi kay ngit-ngit kaayo. Unya dangog pa gyud ug lisod na nga makita pa ang daan nga amo ang agian. Gipasaan ako ang bangan sa akong kahoy ug maupod si Manang. Hinay mi nga nidulhog sa ubos tungod kay dangog kaayo unya uwan pa gihapon. Tungod sa kadangog maglisod kanimi og lakang. Kuwang na lang nga maputol ang among sinilas, lisod, labi na ang among sinilas kay kung maputol na, wa rabang may kwarta nga kapalit og bag-o. Ihubo na mo ni Manang ang among sinilas o gisuot sa mo ang bukton, dayon gilukdo na mo balik ang bangan sa mga kahoy unya. Nagdagan nga nagpatianod paingon sa ubos. Trust me, masayon og dali nga magdagan kaysa maglakaw basta dulhugon ang agianan, Papa Joe. Agi na nina kong tanan, murag sayon kaayo paminahon sa mga anad na kaayo ug kalisod sama nako. Kini tanan gibuhat ako ni para masurvive ang akong pamilya samtang nagpaabot mi sa pada sa akong nanay. Di ko makaantos nga magtan-aw sa akong mga manghud o sa akong manghud nga naghilak sa kagutom. Gusto na kong makakaon siya og kanon ug sudan. Mao nga nag-agwanta ko, Papa Joe. Giagwanta na ko ang tanang kalisod kay nakahibaw ko nga dili magpirmi ang panahon. Moabot ang adlaw nga mas successful ko ug maraharuhay ang pagpuyo sa akong inahan ug ako mga igsuon. Bisan pa og nakapada na si nanay og kwarta padayon naghihapon ko sa pagpangahoy kay nag-save mi si Manang. Abi kay nagpada na si nanay og kwarta di na lang pud mi mulihok. Nagkasabot mi ni Manang nga tigumon ang kwarta ni nanay. Kumbaga, savings for the rainy days, Papa Joe. Insaktong 1 year na si tatay siyang pagkamatay ni uli si nanay sa Leyte para ibalita na ako nga dadon ko niya, inigbalik niya sa Cebu. Ibalibad ko ni nanay, di ko gusto nga biyaan ang akong igsuon pero nipasalig si Manang nga okay ra sila. Kaya ra niya nga bantayan ang among manghod. May nalang gyud kay nagpatuo ko sa ilang tambag nga mukuyog kang nanay diha sa Cebu. Kaya dito na ko mahimamat si Annalyn, ang tubag sa akong mga damgo. Pagabot na mo ni nanay sa Cebu, nidiritso mi sa dakong balay sa iyahang amo. Pero di amin nagpuyo sa gamay nga kwarto sa likod silang bay duol sa mga tanom. Dito po na ko nakita si Annalyn, ang kamanghurang anak sa amo sa akong nanay. Samtang nang limpyo ko silang nataran, dihay nagsigig sit-sit na ako o paglingi ko pa. Nakita ko ang babae nga nagtago sa tanom. Nakailan ako niya. Gipalaila na siya ni nanay diri nako. Uy ma'am, Mama Annalyn, ikaw man day na. Doon na kaisugo ma'am. Pangutan ako pa niya. Nigawas ang babae sa iyahang gitaguan ug niduol nako. Ayaw ko tawaga og ma'am. Uy, pariho raman tag-edad. Matod pa niya nako. Sige, kung mao na imong gusto, tawagon lang ti kag Annalyn. Tawagan lang po kog Romualdo. So kaniya to pirmi na siya nga muanaha sa garden para makakita lang ming duha. Magdapa siya pagkaon para nako. Magsunod-sunod siya nako kung asa ko. Magtanaw siya nako ug magtrabaho. Bisag taga-bukid ko og inosente pero nakaibaw nako sa klase siyang pagtatar nako. Naibog si Annalyn nako, Papa Joe. Imagine, bisan og singot kay ko og nanimahong init, dili siya hugawan nga muduol nako. Usahay tagaan ko niyang labakara para ipahid sa kong mga singot. Butan kayo si Annalyn nako. Actually, tibuok niyang pamilya. Mga maayo kaya na iya.
Mauwaw lang kay ko sa ilahang tatarnako. Huwag ila kong paduulon ng palingkuron sa ilahang nga nindot kayo nga sofa. Di yung kumulingkod kay feeling na ako mahugaw unya ang ilahang sofa. Di naman po ako bulingit kay kada adlaw naman po kumaligo pero ito mo lang gihapon ang akong pamanit. Ug doon na pa yung mga sunburn ng akong naong. Unya, wa pa mawa ang akong mga kagid-kagids ug uwat sa akong panit. Di kan biyain taon ko og jungle, Papa Joe. Mao nga naingon ato ang akong porma. Pero gwapuhon ko nga pagkabata. Taas magud og kataliw-tiw ang akong ilong nga maoy akong asset. Lingkod Romualdo do nga namugkaon. Matud pa, samahan ni Annalyn. Ay lang sir, busog pa man ko. Nagkaon namin ni nanay, tubag ko pa. Gipugusgig ko sa iyang amahan nagpapalingkod pero nibalibad lang gihapon ko. Hugaw magud akong short sir, basin og mabuling inyong lingkuranan. Magiwawon ko pa nga tubag nila. Di man na hugaw imong gisuot, karaan lang na o medyo gisi-gisi ang imong t-shirt. Sige lang Romualdo, manlakaw mami karon sa mall. Unsa ka og mukuyog ka namo para mapalitan ka namo og bagong sinina. Matud pa sa amahan ni Annalyn. Todo balibad gihapon ko Papa Joe. Nakasabot raman sad sila nga mautoy ako ang nabati ug wa kon lapugsa. Pero pagkahapon pagabot nila ni Annalyn gikan sa mall, ni ana siya sa kong quarter para ihatag ang pinalit siyang daddy. Mga t-shirt ug shorts nga dunay pants pa ug underwear. Doon na sa mga pahumot ug facial cleanser. Salamat kay Annalyn ha. Labi na sa imong papa pero asa man pug ko nga di magyapon ako ni magamit. Kay niaraman ko sa balay. Mabuling ra gyapon na kung malimpyo ko. Matod ko pa niya. Pero malipayon nga nitubag si Annalyn nako. Magamit na nimo ang tanan ng eskwela na nimo. Ako mo eskwela? Yes. Kisay di ganahan nga makahuman. Pero saan man ako nga nagtrabaho man ko? Natubag na sabdayo ng akong ginahuna Papa Joe kay nisulti si Annalyn nako. Naingon ko na yung daddy. Naiyalaha kong pa-eskwelahon. Way kabutangan song kalipay Papa Joe na tinuod ang gisulti ni Annalyn. Ipaskwela ko si ang daddy sa Night High School nga nahimutang sa gawa sa ilang village. Paspas kayo nga nidagan ng katuigan o murag kagahapon lang na nag-struggle ko sa kong pag-eskwela. Sa gabi magtrabaho ko sa adlaw unya eskwela inig kagabi. Pero gikaya na ko tanan kinsa magdahom nga graduating nako sa high school. Usa ka adlaw niadto gipatawag ko sa daddy ni Annalyn o gipangumusta ang akong pag-eskwela. Maayo raman akong pag-eskwela sir. Dagko ko grades puro line of 9. Tubag ko pa. Maayo hinuon, iho. Padayon na lang yun na ang maing nimong grades. Sa imong eskwelahan kay aron og mapatungha ko ikaw og private school ni college nimo. Kinahanglan og maayo og taas ang imong education para sa inyong kaugmaon ninyo sa akong anak nga si Annalyn. Matod pa ni Sir Alfredo nako. Nang luspad ko sa akong nadungog ug nagkabunga-bunga ko nga nitubag niya. Sir, nasayop ka lang siguro sa imong pagtuo. Wa man may relasyon sa imong anak. Ayaw kahadlok Romualdo, di ko supak sa inyong relasyon. Nakita na ko nga buutan ka nga pagkabata, kugihan o utukan pag yun. Ingon niya na nga klase sa lalaki ang gusto na ko nga mabana sa kong anak. Matod pa ni Sir Alfredo. Wala may relasyon ni Annalyn, pero ang ilang pagtuo nga, dunag yun. Kung saon nga, maom sa ilang nakita ang sweetness ni Annalyn diri nako. Nga halos di nagay mabuwag sa kong kilid Papa Joe. Ugtod man pagabot sa Marso, mauna ang akong high school graduation. Gistoryaan dayon ni Daddy si Annalyn ang akong nanay about sa ilahang pagpaskwela na akong college. During sa akong enrollment, si Annalyn na nagkuyog na ako nga magpa-enroll sa university para mukuha sa kurso nga bachelor's degree in marine engineering. Pag-eskwela na kong high school, magkagawas lang kong balay kumuskwela. Kung magabi maglakaw ra ko kay naraman sa gawas ang night high school. Pero diyan nag-college na ko. Lahi na ang environment. Sukad ko naka-eskwela og college, gikuhaan na po kong trabaho sa balay nila ni Annalyn. Inig-abot na ako, igon lang ko nga magtabang-tabang kang nanay. Gusto manggod sa daddy ni Annalyn nga magka-focus ko sa akong pagtuon. Para di ko maiwit sa eskwelahan, gipamilitan po ko nila og bagong t-shirt, pants, shoes ug uban pa nga mga gamit. Mura na sa kong dato tan-awon.
Labi na nga usahay pasakyon ko nila silang auto ni Annalyn. Mobilib gyud ang ako mga classmate nako. Kung makita sila nako nga munaog sa auto. Nagtuo sila nga anak kong adunahan. Sa pila ka tuig nako sa syudad, nihamis ang akong kutis. Dito pa nako napamatud-i nga dili gyud ay ko itumunog panit na itom lang ko tungod sa ako ang pagpainit sa bukid kaniadto sa mong lugar sa Leyte. Dako na gyud kausaban ang akong lifestyle. Dali na ko nga naka-adjust sa akong palibot labi na nga doon na ako yung mga barkada nga mga lalaki nga doon na sa mga babae. Third year college na ko niadto diyang nagkaila-ila mi ni Leia na sobra ka liberated. Di may uyam ni Leia pero nanghagad siya nako nga makipag-check-in sa usa ka motel. Manag-uyab ra baya ang musud sa motel nga dili man anybody pwede matug motel no. Matod pa ni Leia nako diyang nibalibad ko. Kutob sa akong na mahimo gilikayan nako ang tentasyon ni Leia kay mahadlok ko ug mahibaw-an ni Annalyn. Dili pa may noon mi uyab pero mao may pagtuo sa iyang pamilya nga naa mi relasyon. Mao man gani na rason nga gistuan ko nila para kuno sa among future which is gi paandayunan lang pud namo ni Annalyn Papa Joe. Pero bisag yun sa nakulikay kang Leia, di kausa nga uwa na di ko makabalibad niya. Gihukaran naman good. Lisod na kaayo og balibaran pa. Usa pa, gusto ko nga maka-experience sa imong giingon Papa Joe nga nilapaay sa leon o karniro tungod sa akong pangidaron nga virgin paghihapon ko. Pagsulod na mo sa usa ka mabugnaw kwarto nga motel, gikulbaan ko og taman. Wa ko masayo kung sa metabo niadto. Wa pa ko'y kasinatian. Di ko kamao mo romansa og babae. Ang wala ko damha nga eksperto man kaayo si Leia. Siya ang himog intro sa angay nga mong buhaton. Gibitan niya ang akong mga kamot o gipasud ko sa banyo. Siya na mismo ang nihubo sa akong mga sapot o dayon biran na nako patungod sa nagbuwagak na tubig sa shower. Mao katong unang kasinatian nako sa lawas nung kalipay. Nasundan pa sa makadaghan ang amo nga pagsulod sa motel ni Leia. Nila pa malikayan nga makagasto ko kay mureklamo naman sa si Leia nga hurot na ang iyang kwarta sa pagsige na mo og check-in. Inigawas na mo sa motel, gutom ra bugod kaayo. Mao nga kinahanglan sad nga mukaon. Lain na sad nga gasto. Mag-chip-in lang ni Leia sa gasto. Hangtod ganiabot ang time nga nahurot na ang akong allowance gikan sa daddy ni Annalyn. Kung managan iko'y kwarta, wa ko'y laing kadaganan. Si Annalyn. Lyn, nahutdan kong budget kay doon ako'y gipamalit nga requirements sa school. Pwede ko mo borrow sa nimo? Matod ko pa niya. Diba last week nang home sa kanako? Sure ka gigasto na nimo sa school? Sa imong mga requirements? Di ka babay ang imong gigastuan na Romualdo? Hapit ko matukan sa iyahang panag-an rin ako. Di siya angay nga magduda. Saon na lang upaundang ko kong eskwela siyang daddy. Nitapad ko niya o ako siyang gagbayan. Madudahon, maning akong palangga oy. Babae good, wa man gani ko mulingi. Huwag nilingi na ako gani kay pobre ko taga-bukid ko. Matod ko pa niya. Basta ingon ani na gani ang topic, malukmay dayon si Annalyn. Niga ko siya sa kong hawak o paraygon nga ni sulti nga tagaan lang ka nako kung sultihan ko nimo good kung unsa gyud ang atong relasyon ba. Sa akong hinumduman, wa pa gyud ka ni sulti nako ug unsa atong status duha. Gihagkan ako siya siyang aping Papa Joe. Kana ra di ay? Abi ko bag unsa na. Siyempre, love ti ka. Annalyn, I love you. Nalipay kay siya Annalyn ug daling nitubag nako nga I love you too Romualdo. Dungan siya pagkuot siyang bulsa o niya ihatagan ko niya kwarta. Ingon niya to kung buhaton kung magkinahanglan ko kwarta. Nalira kayo nga paraygan si Annalyn ug bigay ra pud dayon. Sa tinudalay lang na konsensya nako sa akong gibuhat niya. Gibakakan nako si Annalyn na bisan pa sa kamaayos yang pamilya diri nako. Nisuway kong likay kang Leia pero ambot ba nga kung maginahat na gani. Muna na sign nga gusto na nga magpalapa sa leon ng karnero. Wagi kasayuran si Annalyn sa mong relasyon ni Leia. Hangtod nga ni-graduate na lang ko sa konkurso. Malipayon kayo si nanay sa ko ang kalampusan. Proud kay siya, nako. Kay sa tanan niyang mga anak, ako raman gyud ang nakahuman og college.
Malipayon kay ko anak nga professional ka na gyud. Unsa man mamalihin na batag puyo ha? Matod pa ni nanay nako. Muabot gyud ta diyang lapitan nay pero sa pagkakaron nay hinay-hinay lang sa takay daghan pa kog latason. Una ko makasakay og barko nay. Dako pa kayo og gastuhan sa pag-apply sa Manila. Ug usa pa, di ko gusto nga mo trabaho sa barko nga ultimo lang nay. Kay mahimo lang tag til-til anas taya. Kakapoy ano eh. Gusto na ko nay nga manakay na kong barko nga di lang ultimo kundi usa ka opisyal. Mutaig po kong exam para opisyal nay. Dako pa kaayo ko gasto nay. Tubag pa na ako sa kong inahan Papa Joe. Kung pakaslan na ni mo diretso si Annalyn, di na unta ka makinahanglan o mo trabaho pa. Siya na karon ang nagmanage sa ilang negosyo. Kwartahan na kaayo. Pwede ka na unta nga mag-sitting pretty. O siyempre, hasta na ako anak kay idara na biya kay ko. Nya kapoy na kay akong lawas o serbisyo isip katabang. Matod pa ni nanay. Giunahon na ako ang tambag ni nanay. Doon na si point. Mao sanay gusto sa daddy ni Annalyn. Basta makagraduate na ko. Pwede na mi magpakasal ni Annalyn. Sunod kita na mo ni Annalyn, nagpropose dayon ko niya. Purting lipayan ni Annalyn ug among gisultian ang iyang pamilya. Ang among plano sa among pagpakasal. Why supak ang tibok pamilya? In fact, ang iyang amahan pagani ang nigasto sa among kasal. Fast forward Papa Joe, nakasal gumi ni Annalyn. Simple lang ang among kasal kay dinalian man. Kung saan nga nagtuo man yan daddy nga mamdos na siya. Human sa mong kasal ako siyang giingnan nga gusto mi nga mulahi og balay para doon na may privacy. Ug man nagrent mi og apartment ni Annalyn. Duol sa nimutangan sa ilang negosyo para walking distance na lang kuno siya. Pagbali na mo sa apartment kuyog pud si nanay ug ang duha nako kay igsuon. Nga gipakuha pa nako sa Leyte. Natuman na gyud ang akong pangandoy nga makauban nako kung mga igsuon ug kumpleto ang among pamilya. Dako gyud ang among apartment ug kumpleto sa tanang gamit. Nabaguan ko sa akong kinabuhi nga murag dato na gyud Papa Joe. Dili na ako ang kanhi batang yagit nga taga-bukid nga naa sa lasang pirmi. Nalipay pod ang ako ang mga igsuon, labi na si mama, si nanay nga nakatilaw og kaharuhay. Di na siya katabang sa panimalay ug mausad ang akong duha ka igsuon. Sa sunod nga mga adlaw, busy na kaayo sa ilahang negosyo si Annalyn samtang ako nag-sitting pretty lang sa balay. Buhay prinsipe ko Papa Joe. Doon ako'y allowance gikan kang Annalyn unya tagaan pag ko niya og kwarta kung doon ako'y gusto nga paliton. Pagkaibaw ni Leia nga naminyo nako, wala siya magpakita pa nako. Okay na lang sab kay para limpyo ang akong unahuna. Di ko gusto nga makasala sa mga kaminyoon ni Annalyn. Kada adlaw wa si Annalyn sa mua nga maumoan ako mall, mo palabay sa panahon. Mag-stroll, unya kung doon ay ganahan paliton, mo palit. Usa ka adlaw ni adto dihang namalit kong t-shirt sa usa ka butik, gi-entertain dayon ko sa ilahang sales lady. Naka second look ko sa mong babae kay gwapahon man siya. Gitanaw ko ang iyang lawas og sexyhon og puti gyud ang panit. Gibasa ko ang iyang nameplate. Siya di ay si Malaya. Paguli na ko, nagsige ko na huna kang Malaya. Hangtod nga sa akong pagkatug, siya gyapon ang nasa kong utok. Pagkaugma, akong gibalikan ang mong babae sa mall ug namalit na sab ko og laing items para lang gyud nga magkaistorya ming duha. Malaya, okay ra mga ko nimong number? Pangutana pa nako niya. Ngano mga magkag-number nako sir? Tubag pa niya. Bawal ba kung mga number nimo doon na kay boyfriend? Pangutana ko pa. Wa pa ko'y uyab sir, oy single pa ko. Tubag pa ni Malaya. Nalipay ko sa akong nadungog. Wow, swerte de kay ko kay way masuko kung hagdon ti kag date. Mumatod ko pa ngadto niya. Namuwa ang naong ni Malaya nga nakapasamot siyang kagwapa. Wala siya kabalibad pa dihang pag-out niya sa mall, giat nga nako siya o gidala nako og pangaon sa usa ka restaurant. Sa tinugdanan, magiwawon pa kay siya. Pero nadugay na kong hatod og kuha niya sa iyang gipuy-an o sa mall nga iyang gitrabahoan. Nadiskubrihan ako nga jolly o cheerful siya nga pagkababae. Bisan wa siya katunob og college pero smart siya ug dunay knowledge sa mga panghitabo sa kalibutan. She may look innocent pero di siya ignorante.
O kini ang gusto nako sa usa ka babae. Aside siyang pagka-sexy o pagkagwapa, Papa Joe. After mga 3 months na kong panguyab niya, gisugot ko ni Malaya. Happy kay ko, tungod kay sa tinuod lang. Tanan akong gisulti kang Malaya, tinuod yun. Gawas lang sa akong pagkaminyo. Huwag kasayuran si Malaya nga minyo ko. Tinuod, ang akong gisulti niya nga pobre ko kagikan. Tinuod, ang akong gisulti niya nga nakagraduate ko college kay gigastuan ko sa akong amo. Tinuod, ang akong gisulti niya nga lab na ko siya. Ang bugtong bakak ra gyud, nga wa na ko isulti niya nga minyo ko. Tungod kay hatod kuha na ko si Malaya na kailan na pud ang iyang pamilya nako. Pobre kayo lang pamilya nga nagpuyo lang sa squatter area. Grabe na gyud akong love niya kay maghatagan ako kwarta niya og sa iyang pamilya. Maluoy manggug ko sa ilang kahimtang. Makarelate ko sa kuang kinabuhi sa una diyang pobre pud kaayo mi sa Leyte nga halos wa mi makaon. Maghatagan ko grocery sa pamilya ni Malaya o gasta siya palitan ako mga gamit. Sama sa mga branded nga sinina, shoes, usahay alahas, gipalitan po na ako siya og mga new model sa cellphone. Nito mga higayuna, nang-apply pa lang ko og bag-o ra ko nakapasar pagka second mate, mao nga uwag ko'y kwarta. Dependent pa kay ko sa kong asawa. Gikan niya ang tanan akong kwarta nga akong gigasto including na ang para kang Malaya. Naluoy ko ni Annalyn, siyempre, wa siya kalibutan nga doon ako'y babae. Pero di na ko kaya nga biyaan ako si Malaya. Gugmaan na kay ko niya. In fact, nagunahon na agug ko nga kung makalarga na ko o doon na ako'y kwarta. Gusto na ko siya nga dadon sa lugar nga kamilang duha o way na kailan namon duha. Gusto na ko siya nga kauban. Pirmi sa akong tibukin na buhi. In short, nagplano ko nga biyaan ako si Annalyn kung makabarog na ko sa akong kaugalingong mga tiil. Tungod kay second mate naman ko, nang-apply dayon ko o gikaluyan ko kay doon na ako'y agency o doon na ako'y schedule sa akong paglarga. Gibalita dayon ako kinikang Malaya. Kung makasakay na ka ba, balikan pa ka ko nimo? Matod pa niya nako. Ngano nakasulti man ka ana? Uy, siyempre padadaan pa ganit ka kwarta kada buwan. Tubag ko pa. Salamat kung mauna o ginaot pa nga unta nga di ka minyo. Kalit pa nga sulti niya nako nga mura kong natukan sa akong nadungog niya, Papa Joe. Ha? Si minyo ba? Uy, kung minyo pa ko, huwag ako pirmi sa inyo ha. Di ba, hatod kuha pamagati ka sa balay. Hantod na sa imong work, unya minyo na hinuong ko. Na strong pagyug ko, samtang na makako para lang matuhuan ko niya, Papa Joe. Di ko gusto nga mawa siya nako. 2 weeks before sa kong paglarga, nakadawat kong balita gikan ka Malaya nga nagsabak siya. Mabdus ka? Mahinuon. Timing ang akong paglarga. Unang sweldo nako. Ipadala nako nimo og ay kabalaka. Angay ka malipay kay magkaanak na tanduha. Pasalig pa nako niya. Niuli ko sa balay namo ni Annalyn nga gubot ang unahuna. Parehos lang duha ni Malaya nga akong gibakakan. Parehos lang duha nga akong mahal pero lahi ang gugma nako kang Annalyn. Naglabaw ang kaluoy ug ang utang kabubuton. Samtang kang Malaya, mao ang tinuod na nga gugma. Pagsud nako sa mong sala, nakuratan ko kay diha na si Annalyn nga isog kay naong nga nagpaabot nako. Dali sa kwarto Romaldo kay doon natin istoryaan. Matug pa niya nako. Nanood min duha sa kwarto unya kalit niya nga gisagpa ang akong naong ug kusog kaayo. Annalyn ngano na nagpa mong ka? Nangutan ko pa niya pero nihilak si Annalyn nga sagol kasuko diri nako. Bakakon ka? Doon na di kay babay, nagmatalan na kong buntag. Nagpatay-patay kong trabaho para nato, para makahatag sa imong luho, para mabuhi ang imong pamilya, para igastos sa imong paglarga o niya mababay ramaday ka, wakay kasing-kasing. Naghilak og taman si Annalyn og siyempre na makakukutom sa kumahimo. Wa siya gipakitang ebidensya mo nga di ko moangkon. Bahala nagpanitan ko, Papa Joe. Gikan karon, di ka na makikita sa imong babay ha. Di ka na makagawa sa tong balay. O kung wa ko, kung supakon gani ko nimo isumbong ti ka ni Daddy. Kaya ba naman siguro ka sa iyang influensya, no? Pasin og di ka makadinog sakay. Pagpanghulga pa ni Annalyn nako nga iya hagyud nga gitinuod, Papa Joe. Tudo bantay siya nako og wag yun mabuwag sa akong kiliran, Papa Joe. Ultimo, akong cellphone.
ug tanang mga gamit iyang gi-check up. Mao nga di ko makatawag o makatext man lang kang Malaya. Niabot na ang adlaw sa kong paglarga, wa gyud ko makakontak kang Malaya. Wa ko kapananghid niya. Nabalaka na kay ko ug sa kay ginahuna ni Malaya nga wa ko ni patimaw. Mabdos para bagyod siya. Gihatod ko ni Annalyn sa Manila. Diya pa siya nibuwag na ako sa airport, human ako nga gi-check-in bound for Germany, Papa Joe. Dito pa ko nakalugar og kuha sa akong tinaguan nga SIM card o gibalhin ako sa akong cellphone. Unya gidial din ako ang number ni Malaya pero di na siya makontak. Unreachable ang number ni Malaya. Hangtod nga nilupad na lang ang eroplano nga akong gisakyan. Pag-abot sa Germany, nakasakay na ko og barko pero wa pagyapon ako makontak si Malaya. Samtang nag-duty ko sa barko, basta na ko'y time, manawag ko niya. Pero wa na gyud, Papa Joe. Di na gyud siya makontak. Wa ako masayod og ngano ug unsay nahitabo niya. Tulin nga ng labay ang mga buwan ug nakahuman ako sa akong kontrata ug kinahanglan ako nga munaog ug mupauli sa Pilipinas. Asa man ko mupauli. Kung ako'y pabuton, di ako gusto nga muuli sa mua ni Annalyn pero saon man ako. Nga di naman ako sad makontak si Malaya. Wa ko ilang choice, Papa Joe, ni pauli ko sa Pinoy-ana na mo ni Annalyn. Kay tuwa man po nagpuyo ang akong pamilya. Sila si nanay o ganduhan ako kaigsuon. Itagbo ko sa usa ka buutan ug mapinanggaon nga Annalyn. Ug sama sa iya nga gibuhat before, sa wa pa ko mularga, di siya mobuwag na ako. Kuwang na lang nga hatod pa ko niya nga tukutob sa banyo. Nakaibaw na ko ngano, nahadlok siya nga makaipsot ko ug moadto kang Malaya. Grabe pud kaayo ko niya kapinangga. Inatiman ko niya, nilutuan sa kong mga paboritong pagkaon. Halos mura na kong hari ngayong silbihan pero maulagi na. Wa ko'y freedom. Mutulo na kaadlaw sugad ko naabot ug nangita ko paagi nga makontak na ako si Malaya. Dahil kausa, nakagayon kong dial siyang number. Gikulbaan dayon ko. Tungod kay niring ang cellphone. Pero sa katingog sa lalaki ang nitubag, ang iya ding amahan ang nakatubag, Papa Joe. Anoy, si Romualdo ni. Salamat kay nakontak na gyud mo. Dugay na ko sig tawag. Naba si Malaya diha. Pwede ba na ako siyang istoryaon? Matod ko pa, pero isog ng tubag ang ingamahan. Ikaw din lampingasan kang dako. So may tuyo ni mo. Human mo may giilad sa akong anak. Demonyo kang dako. Nakibaw na may minyo ka Niyari diri mong asawa sa mua. O gihulga pa mi nga hotdon mi patay kung di mi mulikay ni Malia ni mo. Mao nga kung doon na pa kayo nabilin nga kaluoy sa akong anak. Ayon na pakita diri. Kalimti na siya. Bisan og nasuko siya pag ayo na ako. Doon na paunta ko ipangutanan niya. Gusto ko makibaw og asa si Malaya og nanganak na ba sa ako ang anak. Pero wala ko makatingog pa kay kalit nga niabot si Annalyn. Sunod adlaw nagprocess na ko sa akong papeles para sa akong pagbalik og sakay. Sama sa gihapon, priming nasong kiliran si Annalyn. Bantay sirado siya na ako, Papa Joe. After 3 months, nakasakay na ko balik sa barko. That time, wala ko maglaraw nga di na ako siya balikon kay nagsabak naman siya niadto. Lalaki ko, ug ako siyang asawa. Di ko malikayan nga dunay mahitabo na munduha. Hapit na sa mo sa katuig ang akong kontrata ug niadto sa dihang ninaog ko ug niuli na sa Pilipinas, gisugat ko sa airport ni Annalyn nga dunay kugos nga gamayng bata. Lalaki ang among anak, Papa Joe, ni Annalyn. Ug ang una kong kugos pa lang niya, nakabatsyag na kong talagsaong kalipay. Di ko makatuo nga nagkugos ko sa akong liwat. Tungod sa bata, murag ni balik ang colorful na mong pagpamuyo ni Annalyn. Ipakita na ko nila ang akong pagmahal ug naningkamot ko nga malipay sila. Isuroy na ko sa mall, mustay mi og beach resort ug uban pa. Hangtod nga inanay nga nabalik ang iyang pagsalig nako. Dili na siya magsikuy-kuyog nako og asa ko moadto. Maong diay usa ka adlaw ana, nakaygayon jud kog adto sa gipuy-an nila ni Malaya pero pag-abot nako didto, wala na sila si Malaya og ang iyahang tibuok pamilya, Papa Joe. Hangtod nga nilarga lang kog balik ug wa nagyud kasayuran kung asa na sila. Before day ko nilarga, nagsabak na sab si Annalyn sa kaduha namong anak. Ug pagkahuman sa akong kontrata, dinaog ko og gisugat ni Annalyn nga duha na ang dala niya nga bata. Babay ang ikaduha namong anak ni Annalyn, Papa Joe. Malipayon ko, syempre na, labaw si Annalyn.
Tungod kay nakita po niya nako ang akong kausaban dihang ako nahimong pinanggaon sa mong mga anak ug labaw na very good provider nako Papa Joe. Samtang nagtanaw ko sa akong mga anak di malikayan nga magunahon ako kang malaya ug asa na ka siya unsa kay gender sa among anak niya. Happy ug successful ko tan-awon pero wa sila masayod sa akong gibati ilawom sa akong dughan. Ang kahaw-ang konsensya o kabalaka para kang malaya o sa among anak. Why adlaw nga di ko magunahuna nila Papa Joe. Nitay kong exam para chief mate o kaluoy sa Ginoo nakapasar ko. Padayon ko nga sa akong pagpanakay og barko hangtod nga nahimo na akong kapitan. Tulin nga ng labay ang katuigan og high school na ang akong mga anak ug parehong nag-eskwela sa mahalon nga university sa syudad. Pag-abot ako sa airport, itagbo ko sa akong mga anak ug si Annalyn nga isog kayo og naong niyatong higayuna. Nabaguan ko sila hang ipakita nga kausaban. Normally kung maabot ko, buutan og sweet man kay siya nako. Kipaabot pa usa ko niya mga makasud sa kwarto, una pa siya nakigsulti nako. Gibundak niya Annalyn ang usa kong atubangan ang usa ka white envelope. Para imo nang suwat gikan sa fiscal's office demand letter na gikan ka Malaya para mga financial support sa inyong anak. Gibasa ko ang mong suwat o tinuod Papa Joe. Demand letter kini gikan kang Malaya nga nangayo og sustento para sa mong anak. Nabasa na nimo? Naay contact number diya kay nakasulat na para sa imong response sa maong demand letter. Tawagi og ina nga di ka mohatag kay di nimo tuadta dito nimo anak. Ug wa sila kapasikaran nga ikaw ang amahan atong maong bataa. Buhata ka na sa akong tubangan karon dayon kay og di ako ug kauban ang atong anak ang mubiya nimo karon dayon ug di na ka makita namo hangtod sa hangtod. Matud pa ni Annalyn. Gisunod ko ang sugo ni Annalyn. Sakit man sa kong buot pero kinahanglan ko kini nga tumanon. Nakibaw ko nga wa magkomedya si Annalyn. Di ko makatugot nga ipalayo niya nako ang ako mga anak. Gidayal ko ang maong number og niring dayon. Nitubag ang babae sa pikas linya. Hello? Tingog ni Malaya ang ako nabati. Malaya, ikaw ni? Pangutan ko pa. Oh, Romualdo ako ni. I'm sorry nga nagpadako ni mo demand letter ha. Di pa sa inyo ha. Kung saon nga naglisod naman ko. Mag-college na nga tong anak ug di na ko kaya ang dako kayong gastuan. Mao nga magpabaga na lang jud ko nagkinahanglan ko sa imong tabang para makaskwela nga tong anak. Kung wala pa lang unta sa kong tapad si Annalyn Papa Joe, daghan pa unta kong angay nga isulti kang Malaya. Yes, gusto ko nga mutabang niya. Pero di na ko masulti tungod kay nagbahad ug bati si Annalyn din nako. Gikasubo ko Malaya pero di ko makatabang nimo. Nganong mo sustinto man ko nga di na nako anak? Doon na ka ba ebidensya nga ako ng anak ng bataa? Ni pirma ba ko anak sa birth certificate? Wala, di ba? So, ayun na may sumuka. Doon na ako'y mga anak karon. Bisan ugwa ko kakita sa naong ni Malaya, nakabaw ko nga nakuratan siya sa kong tubag. Nadungog pa na ako ang iyang bakho sa wa pa na ako i-off ang akong cellphone. Mo na ganito ang katapusan na mong panag-istorya ni Malaya. Pagbalik na ako sakay sa barko, gidayal na ako ang iyang contact number pero di na sad makontak. Paspas ka nilabay ang katuigan ug nakagraduate na sa ilang kurso ang akong mga anak. Mag-50 anyos na ko. Sa akong pangidaron dihang sayo nga gikuha sa Ginoo si Annalyn sa sakit nga cancer. Ang paglabay sa katuig, ako na pud ang giatake sa kasing-kasing samtang naglawig ang barko nga akong gisakyan. Patay ang katungan akong lawas diyang nakauli ko sa among Pinoy-anan ni Annalyn. Naka-wheelchair ko ug lisod gyud kayo nga way motiman. Sayo nga nangaminyo anduhan ako kang mga anak ug wa sila'y panahon nako. Mayunta ug napa si Annalyn ug sigurado ko nga matiman gyud ko. Pero niuna man siya og retire nako Papa Joe. Doon ako'y kwarta mao naka-afford ko og hire og personal nga motiman nako. Pero lahi gyud kung naa gyud ang mga mahal nimo sa kinabuhi. Ambot kaha og nahinumdum pa ba ka nako Papa Joe? Year 2018 kadto. Diyan nitawag ko nimo sa mong programa para magpatambag. Katuganing seaman nga naka-wheelchair nga di pa gani maklaro ang tingog. Pero gitagaan ko nimog time. Labi na ang chance nga manawagan ko kang Malaya sa kahanginan.
Wa ko magdahom nga nagkapaminaw din si Malaya sa radyo niya itong higayuna. O kagigbaw sa kong panawagan, nagpadasig suwat nako. Nga nagkanayon nga wa sila nakinahanglan nako, labi na ang among anak. Tungod kay di kuno ako ang amahan. Narealize na ako kayong tanan Papa Joe nga akong pag-antos karon bayad sa nabuhat na akong kasaypanan. Bayad sa kong pagpakasala kang Annalyn o panglingla kang Malaya. Labi na, sawa na ako pagbarug sa akong responsibilidad sa among anak ni Malaya. Di kay usa lang ko ka makasasa, usa pagyud ko ka weak nga pagkatao, way baruganan, talawan. Kini mao hinungdan nga gipadala nako ang akong istorya sa pamasin nga makadungog si Malaya ug masayran nila ang kamaturan. Nasayod ko nga di paghihapon sakto ang akong gibuhat. Usa ka dakong sayop pero para sa inyong kasayuran, way oras nga wa ta mohon na Malaya. Gamay na lang ang panahon nga nahabilin para nako. Nining kalibutan na, nasayod ko nga sa dili madugay, moapas na ko kang Annalyn sa laing kalibutan. Hinaot pa unta nga sa di pa ko mamatay, makita ko ang akong anak ug mapasaylo ko nilang duha ni Malaya, Papa Joe. Dini na lang kutob, nagasalamat. Imong magtatampo, Romualdo.